Hello, hello, Gemini Collective. Ako po si James from James Tarot PH. Ito po ang inyong weekly reading for November 24 hanggang November 30. So mga Gemini, nasa huling linggo na tayo ng November. Konting kembot na lang, ay Pasko na. So ano naghihintay sa inyo sa linggong ito? Let's begin. Inhale and exhale. At the center of your reading, the Ace of Swords. Beautiful. In the area of what you want, you have the King of Wands. Lovely. In the area of what you need, you have the Seven of Cups. Beautiful, beautiful. In the area of what's affecting your current energy, you have the Moon card. Yes. In the area of your near future, you have the Hierophant. Lovely. In the area of your challenge for the week, you have the Six of Wands. Interesting. In the area of your fortune, the Seven of Swords. Beautiful. 7, 7, lucky, lucky 9. Lucky 9. Lucky number para sa'yo. Lucky 9. Lucky number para sa'yo. So congrats po. In the area of your divine messages, you have the Knight of Pentacles. At ang outcome nyo po for the week, ito po yun. Mamaya sabay-sabay natin siya bubuksan at the end. But first, thank you muna mga Gemini sa mga donations po ninyo. Saka po sa mga hindi nag-i-skip ng ads. Yan lang po yung tanging paraan para po supportahan nyo ko sa tuwing meron tayong free reading for Gemini dito sa ating channel. So thank you po sa tuwing hindi kayo nag-i-skip ng ads. Salamat po. So, at the background of your reading, the Justice card. Okay, this time around, Gemini, kayo po'y pinapayuhan ng iyong spirit guides na ngayong linggong ito, bawat kilos ay pinag-iisipan. Ito ay action consequences card. So, sinasabihan ka na dapat bawat hakbang, bawat ginagawa, bawat aksyon ay talagang binalanse. Tingnan mo naman yung scales na hawak niya. Diba? Sabi dyan, parang balansehin mo muna bago tayo gumawa, bago tayo umaksyon. Very, very important ito. Sinasabi rin na yung spirit guides, Gemini, na this time around, if you are having this para mga legit conversation, for example, may mga kontrata, dokumento, agreement, selling or buying, kailangan daw legit. Ano ibig sabihin nun? Kung sino man yung kausap mo, dapat totoo, lehitimo yung kanyang ino-offer o yung inyong pinag-uusapan, dapat meron ka daw panghahawakan. May patunay, kumbaga, may pruweba. Hindi pwedeng tatanggap ka lang or mag-agree ka lang nang wala kang pinanghahawakan. Always be sigurista, okay? Kapitan mo daw yung katotohanan this time, Gemini, and huwag ka agad mag-jump into conclusion, especially kung hindi ka pa sure. Oh? So, kailangan talaga alamin muna ang katotohanan bago gumalaw or kumilos. Okay? Napakagandang paalala sa'yo, sa iyong background ito. At the center, you have the Ace of Swords. Ace of Swords all about clarity. Okay? Clarity sa goal, clarity sa action, clarity sa intentions mo or intentions ng ibang tao sa'yo. Kaya kung medyo may mga magulo kang naiisip this time, especially here, pag angat mo, boom, Seven of Cups, confusion, hindi makapili or hindi makapag-decide because ang daming confusing things sa paligid mo. Kung yan ang kinakaharap mo this time, sabi ng spirit guides mo, alamin mo yung truth. With a Justice card, napaka-detective mo this time. Para kang investigador or detective na kakalkalin mo para maging payapa ka at makuha mo yung kapanatagan tungkol sa isang bagay. For example, meron kang pinipilahang work tapos hindi pa sure, no? So, kailangan ikaw ay bubutingting para makita mo kung ano yung lagay mo sa bagay na yun. Parang ganyan. Kung ito man ay pamilya or situation sa relasyon, sabi dito, don't make assumptions agad-agad. Alamin mo muna yung truth and then pag-usapan ninyo. Lahat naman daw ng bagay na pag-uusapan, Gemini, so relax ka lang. Ihanda mo ang sarili mo sa pag-alam ng truth before making a rushed judgment or rushed decisions. Okay? Napaka-importante nun sa'yo ngayong linggong ito. Kalinawan, kalinawan, kalinawan. So clarify natin. Ace of Swords. So Gemini, 10 kayo nanonood ng ating reading today. Comment down below. 10 po kayo ng Pilipinas o buong mundo nag-enjoy ng ating special weekly reading for you. The Ace of Swords. The Ten of Swords, yes. Naghahanap ka ng paraan this time para
makaalis ka na doon sa problema mo. You've been down nito mga nakaraang linggo, nakaraang buwan. You feel so hopeless or helpless and feeling mo, gusto ko na makabawi, gusto ko na makabangon. So, naghahanap ka ng paraan. And I'm hearing here, kailangan mo daw kumausap ng mga karapat-dapat na tao to help you, to guide you, para magkaroon ka ulit ng bagong simula, paalis sa very, very painful na pinagdaanan mo or very, very struggling, kumbaga. Huwag kang mag-alala, pag lumalabas po si Ten of Swords, ibig sabihin, ending na yan. Rurok na yan ang problema, hanggang dyan na lang yung problemang yan. Makahanap ka na ng malinaw na solusyon. So, clearly, this is really a breakthrough card. A breakthrough after a difficulty. So, ito ay garantiya para sa iyo, Gemini, na makakalagpas ka to sa problemang kinakaharap mo. Darating din ang hustisya for you. So, congrats po. In the area of what you want, the King of Wands. May mga plano kang gustong gawin, may mga ideas ka, may mga naiisip kang possible, promising plans moving forward. Pero ramdam ko yung kaba mo kasi iniisip mo, kaya ko na ba? Magagawa ko ba? Hindi ba ako nababaliw na ako lang nakakaisip nito? Am I doing the right thing? Alam ko marami kang takot na ganyan. And then iniisip mo rin yung sasabihin ng ibang tao. Because you feel like naka-spotlight ka with a Six of Wands. Parang feeling mo lahat ng action mo, lahat ng kilos mo, binabantayan or pinupuna or may mga matang nakatingin. Kaya minsan parang hirap na hirap kang mag-decide or kumilos or isabuhay yung plano mo. Because maybe dati nakaranas ka na rin ng judgment from other people kaya nahihirapan ka ngayong isabuhay yung mga bago mong plano. Pero sinasabihan ka, Gemini, na yung spirit guides na maging matapang, maging palaban, itry mo daw na panindigan at i-execute yung plano na yan because nakita ko na hindi naman daw papasok sa isip mo yan kung hindi yan maganda, no? At hindi mo yan kaya, kumbaga. So, your spirit guides are telling me, kaya mo to, kaya mo to. Pinapangunahan ka lang ng takot. Because maybe you're afraid to fail, you're afraid na baka mag-fall short or hindi matupad, kaya para nag-iingat ka. Okay lang mag-ingat, pero hanggang kailan mo to i-install o hanggang kailan mo to ipagpapaliban? Okay? Yun ang tanong sa'yo, Gemini. So, Gemini, make a wish this time. Since ito po ay ending ng linggo, so now is the right time for you to make a wish. Sulat mo sa baba, I wish na blank this time ay matupad na sa buhay ko. Feel free po to comment down, okay? King of Wands, the Two of Pentacles. Yes, you're contemplating. Kitang-kita ko rito yung pagbabalanse mo at pag-iisip ng kung ano yung tamang gawin sa katuparan ng planong ito. Narinig ko parang you're trying to do things practically. Parang ayaw mo masyadong biglain ang sarili mo or ayaw mo pahirapan ang sarili mo kasi nanggaling ka na nga sa hirap, 'di ba? Sa bigat, tapos may bago na namang pahirap. So, parang sinasabi mo sa sarili mo na gusto ko munang mag-ingat. Gusto ko munang i-assure ang sarili ko na okay to bago ko tulayan. Kasi ramdam ko yung marami ka ng responsibility, marami ka ng obligasyon at very very busy ka na. And then dadagdag pa to. So parang iniisip mo, kaya ko na ba siya this time? Ano pa yung mga kailangan mo i-effort para gawin siya, 'di ba? So yun ang iniisip mo this time. Which is good naman, nakita ko kasi very very much aware ka dun sa responsibility na darating because of this. Okay? In the area of what you need, you have the Seven of Cups. 7-7, yung lucky energy nasa iyo. Kaya malaki talaga ang chance mo na makabitaw na sa heavy energy from the past at makakalagpas ka na dyan. Clearly, parang breakthrough era ng buhay mo this time, no? So, with a Seven of Cups, kayo po yung pinapayuhan na yung spirit guides na magkaroon ka ng definitive move pagdating sa mga bagay na gusto mong piliin. For example, career, negosyo, ano ba yung mga talagang gustong-gusto mo dito? Kailangan makapili ka ng isa. Narinig ko, do one thing at a time. Isa lang muna. Huwag mo munang ubusin ang sarili mo sa napakaraming yayakapin mo. Pick one na talaga namang alam mong kaya mong gawin ngayon.
malapit sa puso mo, talagang desidido ka na gawin siya, at kaya mo siyang panindigan. Kaya importante, mag-research ka muna, alamin mo muna yung truth. Kapag may armas ka na ng mga na-research mo, na pag-aralan mo, pwede ka na talagang mag-decide kung hahakbang ka na or hindi. Parang ganyan. Okay? Kasi ngayon kita ko nasa middle ka pa of confusion. Pero wag kang mag-alala, lilinaw din 'yan once na mapaghandaan mo, mapag-aralan mo siya, mag-dig deep ka, no? Magtanong-tanong ka para maging madali sa iyo ang pagpili. Seven of Cups. The Strength card, yes. Kailangan daw to harapin talaga. Magpakatatag ka, magpakatibay ka, at syagain mo, kumbaga, no? Wag mo urungan porke nalilito ka, naguguluhan ka, sabi mo, ayaw ko na. Uwi na ako kasi masyado siyang magulo or masyadong mahirap. Pero kung gagamitin mo yung strength mo, yung iyong courage, yung iyong pagtsatsaga at saka pananalig sa isang bagay, magkakaroon ka ng good outcome dito at may-realize mo, ito pala yung gusto ko. Buti hindi ko sinukuan, buti talagang binusisi ko, buti inaral ko. So, this strength will make a difference. Ito ang clincher mo kumbaga. Kung wala kang tiyaga at wala kang pananalig, baka bitawan mo din tong napakagulong bagay. Pero sabi nga sa inyo, lilinaw to once na talagang ikaw ay magtiyaga, tibayan ng loob na asikasuhin yan. Okay? In the area of what's affecting your current energy, you have the moon card. Yes, nanggaling ka talaga sa isang magulo, mahirap, uncertainty, no? Parang hindi ka sure kung dito ka ba pupunta or doon, aatras ba ako, magpapahinga ba muna ako, or once and for all, bibitawan ko na. So, very confusing. Ramdam ko yung puro question mark sa isip mo kung paano ba to, anong gagawin ko, tama ba yung ginawa ko, no? So, wag ka mag-alala. Sa kabila ng confusions and questions, the answers will come. At yun ang magpapalaya sa'yo sa lahat ng bigat at saka alalahanin mo. Nanggaling ka na from a painful experience or mahirap na sitwasyon at pinipilit mo ibangon ang sarili mo, huwag kang mag-alala, the answers will come. And these answers sa mga tanong mo ang magpapalinaw sa isip mo para once and for all makabitaw ka na dito at makamove forward ka na. So, congrats po sa inyo. Clarity will come at doon ka magkakaroon ng sigasig ulit at gana para makawala ka na sa kumunoy na pinaglubugan mo at lumaban ka ulit for more things. Kasi parang may-realize mo na yung purpose mo eh. May-realize mo na yung gusto mo at ayaw mo at kung saan ka talaga pupunta. So, kung ngayon ay very, very confused ka, Gemini, sa buhay in general, huwag ka mag-alala, darating na ang kalinawan at saka ang mga sagot. The Moon card, the King of Swords, yes. Pagdating daw ng mga sagot at talagang nalinawan ka na, sabi dito, kikilos ka talaga. Kaya nire-require ka, Gemini, ng iyong spirit guides na maging matalino this time. Maging go-getter. Wala ka ng time for laro-laro or paligoy-ligoy. Kailangan talaga seryoso ka sa gagawin mong ito para makuha mo yung magandang sagot or magandang outcome. Hindi lahat ng tao nabibigyan ng chance na maintindihan yung kanilang journey. Minsan sa huli dumarating yung kalinawan na parang, kaya pala nabitawan ko yun because dito pala ako. Pero ikaw, nakita ko rito, darating sa'yo yung clarity eh. Darating sa'yo yung mga sagot tungkol sa mga tanong mo. Kaya mas bibilis or mas gaganda yung atake mo or diskarte mo moving forward. Dahil unti-unti mo nakukuha na yung parang, now gets ko na. So, everything now is smooth sailing for you. In the area of your near future, you have the Hierophant. In the near future, Gemini, kitang-kita ko yung mga authoritative figure sa buhay mo. Maaring bagong boss, supervisor, teacher, mentor, prof, o kaya mga magulang mo rin to, or mga tao talagang tinitingala mo at gusto mo makuha yung kanilang approval, no? Nakita ko rito na papasaloob ka sa kanila. Parang you will go under their supervision because they will be your guide, your mentor. Tutulungan ka nila para mas gumaan yung proseso or mas maintindihan mo ng mas mabilis yung mga dapat gawin. So, kung ikaw ngayon ay nag-iisip ng paano ba to, at hinahanap mo yung tamang ritmo ng kasagutan sa life mo, there will be a guide coming in. Meron ka talagang gabay na tutulong sa'yo. So, congrats po. So, don't worry. Narinig ko, papadalhan ka ni God ng mga taong tutulong sa'yo
para kahit na nagtatiyaga ka, nagpapakatibay ka, sa kabila ng napakagulong mga sitwasyon sa life mo, boom, there will be a guiding light helping you para magtagumpay ka. So, napakagandang um, routine to or avenue, kumbaga, pagdating sa yung kakaharapin. So, ang tabayanan mo, 5 days, 5 weeks, or 5 months, darating sa'yo yung taong talagang gagabay sa'yo sa gagawin mong yung bago. Okay? The Hierophant is being clarified by the Seven of Cups. Bumalik din tayo dun. So, from the confusion na talagang tinatsaga mong isipin, tinatsaga mong pag-aralan, sabi mo, alin ba dito ang gusto ko? Pero dahil sa taong ito, sa Hierophant energy na ito, maaring boss, teacher, magulang, tito, or co-worker mo na medyo mataas sa'yo, no? Siya yung magbibigay sa'yo ng clarity na parang, huy, Gemini, ganito gawin mo. Huy, Gemini, baka pwedeng ganito sa'yo. So, ikaw naman lalawak ang isip mo, marirealize mo, siguro nga, no? So, every step nagkakaroon na ng kalinawan at nagkakaroon ka na ng lakas ng loob para humakbang. So, nakita ko rito, you will find the right path, right door, right move sa tulong ng taong ito. So, narinig ko, buksan mo ang tenga mo, buksan mo ang isip mo, no? Para makuha mo yung mga tamang paraan na diskarte sa buhay mo moving forward. In the area of your challenge, you have shadow blossom. You need both sunlight and darkness to bloom fully. Resilience and nourishing. Yes, kinaya mo ang lahat eh. With a 10 of swords here. Lahat ng sakit, pain, sorrow, pagkalugmok, pagkadapa, lahat na dinanas mo. So, kung ano man yung pangit at ganda na experiences mo sa life mo, parehong parte yan ng pagkatao mo. So, gamitin mo siyang inspirasyon para makaandar ka. Okay? Now, the message of hidden desires. Sa panahon na daw, this time Gemini, napakinggan mo yung mga passion mo, yung mga hilig mo, yung mga gusto mo, no? Kung meron kang goal this time, dapat daw binibigay mo rin sa sarili mo yung mga passion mo. Yung mga gusto mo. For example, pangarap mo na makapunta sa Enchanted, o kaya makabili ng cellphone, o kaya magpa-rebond ng buhok. Kung ano yung mga desires mo na siguro para sa iba nakakatawa or napakaliit naman, napakasisiw naman. Pero kung yun ang gusto mo, give it to yourself. Para magkaroon ka ulit ng renewed love or renewed passion sa ginagawa mo para hindi ka lagi nakabusangot or malungkot na malungkot. So, don't deprive yourself with your desires, okay? For example, nag-diet ka today, sabi mo, pwede ba ako cheat day for like mag-ice cream man lang for a day? So, wag mo daw i-deprive ang sarili mo sa magagandang bagay because magdadagdag yan ng ng saya or meaning sa life mo. Okay? In your challenge, you have the 6 of Wands. Sabi dito ng yung spirit guides, nasa spotlight ka this time. No, maaring magkakaroon ka ng bagong task, assignment, or obligasyon, or meron kang aayusin na parang added pressure siya. Kasi maraming tao sa paligid mo ang nakatingin sa'yo, waiting for you to fail or waiting for you to succeed o talagang minamata ka, no? Kaya ngayon, ang isipin mo na lang daw, Gemini, sa'yo binigay. Sa'yo pinagkaloob yung pagkakataon, kaya gamitin mo siya ng tama. Huwag mo nang isipin yung ibang tao sa paligid. Tandaan mo na lang na God is giving you the opportunity because you deserve this. Nakatadhana to sa'yo. Hina-harvest mo halimbawa yung good karma or good reward from all of your hard work. So, eyes on the prize ka dapat. Go ka sa goal mo nang hindi ka nadidistract sa ginagawa ng paligid mo. Okay? Importante ito. You will succeed kung ikaw yung mag-focus daw this time. Okay? The 6 of Wands is being clarified by the Magician card. Yes, kayang-kaya mo daw. Huwag mo daw pagudahan ang kakayanan mo. Most especially kung napakadaming burden or parang sobrang sakit sa balikat ng pressure ng mga tao sa paligid mo. Pero sa'yo ipinagkaloob victory and possibility Talagang manifesting ito. So, kahit mahirap, kahit nakakapagod, kahit parang napakalula nung dapat gawin. Pero kung ipinagkaloob na sa'yo, lagyan mo isipin na kaya mo. You will accomplish this. You can manifest the good outcome here. So, pag lumalabas po si Magician card, parang since sa siya, challenge siya, parang urong-sulong, kumbaga. So, wag ka na daw umatras.
Time na to para mag-shine ka, ipakita mo kung sino ka, ipakita mo yung galing mo, magbida-bida ka, no? Because that will lead you to accomplishment of your manifestation. Okay? In your fortune, you stand in the light of truth. Sabi rito, kahit solo ka lang, both cards are telling me, kahit solo ka lang, kung nananalig ka na tama yan, gawin mo. No? Kahit na ba walang sumusuporta sa'yo o walang gumagabay sa'yo sa journey na ito, pero huwag ka mag-alala, there will be someone seeing your potential, pero huwag ka daw matakot gawin yung tama. Kahit nataliwas ka sa ginagawa ng iba. Okay? You have uncovering treasure, beneath the surface lies great bounty. So, tulad ng dragon na ito, tingnan mo, yung dragon nakuha niya agad yung jewelry box or yung treasure box, di ba? Pero hindi niya kailangang maghukay ng malalim. Napakababaw lang ng hukay. So, ano ibig sabihin yan sa inyo? Parang kapag tumitingin ka sa isang blessing, lagi mo iniisip, ay, ang tagal-tagal pa niyan. Ay, masyadong mahirap yan, ayoko. Pero sometimes daw, you need to realize, akala mo lang yun. Baka naman, pag ginawa mo na, kaya mo pala, mas mabilis dumating yung blessing. Hindi mo pala kailangan ganong maghirap. So, wag mo laging isipin na mahirap yung isang bagay. Minsan, kailangan mo lang kumilos and you will realize na, ay, kaya ko pala to. Madali lang pala to. Akala ko mahirap, akala ko matagal, pero workable pala siya. Parang ganon. Okay? In the area of your fortune, you have the Seven of Swords. Nakita dito no, yung spirit guides na harapin mo na daw yung truth with a Justice card. Parang tama na daw yung kakaiwas mo, Gemini. So, ito na yung pagkakataon na wala ka nang makukuhang excuses, wala ka nang makukuhang defensive strategy. Kailangan talagang harapin na yung dapat harapin. So, don't avoid things na ha. Sabi rito, huwag ka mag-alala. Things will go smoothly in your favor. Akala mo lang tong takot mo ay negative, pero kung iisipin mo mabuti, kaya mo naman eh. Bibigyan ka naman ni God ng chance to really break through this problem. So, makakahanap ka daw ng tamang strategy, tamang diskarte. So, kapag lumalabas po si Seven of Swords, kayo po ay binibigyan ng payo na mag-isip na makabagong paraan. So, ano ibig sabihin nito since nasa era siya ng fortune? Simple lang, makakaisip ka ng tamang solusyon sa problema mo ngayon. So, darating sa'yo yung diskarte, darating sa'yo yung magandang moment na ikikilos mo, i-execute mo, paalis sa problemang yan. So, congrats po. The problem will be solved. Okay? Seven of Swords, the Moon card. Yes. Dalawang beses lumabas ang Moon, telling us, yes, the questions will be answered at mahanap mo na yung tamang diskarte tungkol sa mga bagay na akala mo hindi mo kayang gawin. Nalubog ka na nalubog ho. Talagang sa ma-view, talagang lubog na sa problema or sa sitwasyon mo ngayon or sa inaasikaso mo. And for most times, pakiramdam mo parang wala ka ng sagot or wala nang isasalba pa ito. Pero wag ka mag-alala, sabi ko nga, may darating na solusyon at makakaahon ka na dyan. Makikita mo na posible pa pala, hindi pa pala ako talo. May moment pa pala for me to rise up and win this thing this time. So congrats po. So i-like mo na to, Gemini, itong video na to, i-claim mo na tong sagot sa iyong mga questions at solusyon sa iyong mga problema. So congrats po. In your divine messages, balance spirituality and practicality. Napakasimple, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang very good, gawa. Now, the message, prosperity lies ahead. So, sabi rito, meron ka daw swerte o kasaganaan, abundance na naghihintay para sa inyo. So, if this is all about pagtaas ng negosyo mo o kaya pagtaas ng sweldo mo or getting that job or being paid ka na, so congrats po, talagang may abundance kang hihintayin this time. In your divine messages, meron po kayong Knight of Pentacles. Si Knight of Pentacles, sinasabi na yung Spirit Guides, Gemini, na magplanong mabuti. Very, very important to ha. Bago kumilos, bago humakbang, pagplanuhan, ihanda. Dapat konkreto yung plano, may basihan, kayang-kaya mo hakbangan, legit ha. Hindi yung iniisip mo lang, ay kaya kong gawin yun. Pero pagdating mo doon, hindi naman pala yun ang gagawin. So, you need to make sure na tama yung plano. Example, mag-a-apply ka sa Japan, pumunta ka sa agency, pumila ka kaagad ng maraming dokumento,
print ka kaagad ng maraming ID, pero ang kailangan lang pala isang ID, isang document. So, pinahirapan mo ang sarili mo. Parang ganon. Make sure na yung plano mo may basihan na konkretong bagay so that every step ay may basihan and every step ay may patutunguhan. Okay? The Knight of Swords. The Ace of Cups. Whew. Ace of Cups, sabi dito, you need to follow your heart, or you need to make sure na bukal sa puso mo yung gagawin mo this time. Narinig ko, huwag ka na magsayang ng oras kung hindi mo amor yan, kung hindi mo yan gusto, o kung napipilitan ka lang. Kasi importante na masaya ka. Importante na na-enjoy mo yung bagay at bukal sa iyo yung bawat step na ito. Kung hindi ka naman talaga dito at ayaw mo nito, bakit mo siya paglalaanan ng effort at oras, 'di ba? So, make sure na kasama ang puso mo, kaligayahan mo sa bawat lakad mo at bawat plano mo. Okay, okay, very important 'yan. Ang outcome mo ito, but first bigyan mo na kita ng fortune cards. You have crown, honor, and respect will come to you. Yes, kikilalanin ka this time sa lahat ng mga dinanas mo, nalagpasan mo. Talagang maraming bibilib sa'yo at titingalain ka. You have April. O, Gemini, meron po ba kayong special occasion tuwing Abril? Halimbawa, birthday ni kapatid, anniversary, piyesta sa inyo. So, kung meron po, this reading is for you. Pero kung wala naman, ibig sabihin meron po kayong milestone sa buwan ng Abril. So, congrats po. Another message you have, Rose. Romance is in the air. Wow! Para po sa mga Gemini singles dyan, meron daw paparating na pag-ibig, pero para naman sa mga Geminis na may karelasyon na, titibay daw ang romansa sa inyo. You also have desk. Pay attention to your work. Trabaho, trabaho, trabaho. Huwag malilingat. Do the right thing. Focus. Meron ka may isip na bagong strategy moving forward. Okay? Ang outcome ni Gemini for November 24 to 30, the Page of Wands. Wow, talagang new endeavor ito. Sa mga romance, yes, nakita ko may papasok na bagong tao sa buhay mo, Gemini. Potential na bagong lover or bagong manliligaw or bagong prospect and date. At ikaw ay parang gusto mo i-try, parang ganon. So, for other Gemini yan ha, hindi para sa lahat. But for others, nakita ko rito, there will be a new opportunity coming in for you. At ito ay para sa iyo lamang. Nakita ko rito, sabi na yung spirit guides, huwag mo daw urungan, huwag mo daw atrasan. I-try mo lang maging matapang ka. Aralin mo syempre. Kalkalin mo, i-research mo kung legit ba ito. Pero once na makita mo na okay naman at maayos naman, then try mo. Because nakita ko na it will be something new for you. Mula sa pagkalugmok mo at pagkalubog mo sa kumunoy at makalagpas ka na dyan, ito na yung bagong simula. So, you are now starting a new life, a new opportunity somewhere else, or na talaga namang magpapaka-busy sa'yo. So, panahon na to para bumangon, yumakap ng mga bagong pagkakataon, at magkaroon ka ng bagong simula. Especially now, papasok ng Pasko, no? Napaka-busy mo, and this gonna be a good blessing for you. Page of Wands, the Judgment card. Yes, new life, new beginning. Bagong ikaw to. Sabi ng yung spirit guides. Talagang nagising ka na. You are a renewed person, kumbaga. So, some of you, narinig ko din parang pinagdasal mo to. Sabi mo, God, please bigay mo naman sa akin yung bagong pagkakataon. Tagal ko na itong hinihintay. Tagal ko na itong pinagdarasal. Please, lend it, ibigay mo sa akin to. Please, please, please. So, narinig ko talaga your prayers are being answered. Darating sa iyo yung good news this time. Either call, text, chat, email. At doon mo malalaman na ito na yung go signal mo to embrace something new na talaga namang bibigay sa iyo ng bagong buhay. So, congrats po, Gemini. Napakaganda ng inyong November 24 to 30. Comment po kayo kung nakaresonate kayo. Congrats. Thank you again for watching hanggang dulo, Gemini. I love you. This has been James for James Tario PH. God bless everybody.